So mga idol, ganito lang ang program. So iangat po natin yung tilt. So ayan, tilt. Saka yung fan, adjust tayo ng fan. Ayan. And then add. Yo, what's up mga ka-idol? This is Jimboy Elhelig from Jim LG TV. So for today's video, mag-program po ako ng aking Beam 230 gamit ang isang DMX 512. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-program, kung saan i-point ang ating Beam 230. So mga ka-idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so please don't forget to subscribe Jim LG TV and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So ito na mga idol, magsimula na tayo mag-program. So si scanner 1 mga idol, ito yung moving head ang nasa left. Then si scanner 2 yung nasa right, si A00017, si scanner 1 001. Yan. Then ito ang kanyang fan. Yan, gumagalaw na ang fanning. Then tilt, ang tilt niya po ay number 3. So yan, gumagalaw na. So ito ang gamit ko mga idol, DMX 512 lang. Then nating i-on ang kanyang ilaw. So dito ang kanyang ilaw. So yan, tilt. Fan. So dapat i-invert natin yung isang moving head para hindi siya sumabay kung saan siya papunta, yung sa right, then sa left, right, left. So i-invert po natin mga idol. I-invert lang po natin yung isang moving head para hindi siya sumabay kung sa left siya or sa right siya ang kanyang panning. Yan. So invert natin yung isa para makahiwalay sila ng direction. Advance. Fan invert on. On, then tilt invert on. So yan mga idol, naka-invert na po ang ating isang moving head, yung sa left na moving head. So yan, hindi na sila pareho ang direction. Hiwalay na po sila mga idol. So mag-program na po tayo. Kung mag-program tayo mga idol, ilong press lang ang program button. So program button, long press. Yan, may makita ka dito ang nagbi-blink na lead indicator. So magsimula na tayong mag-program. So mga idol, ganito lang ang program. So iangat po natin yung tilt. So ayan, tilt. Saka yung fan, adjust tayo ng fan. Ayan. And then add, then press tayo ng add, and after sa add dito sa sense 1, press add, then 1, then next,
Yan. Tilt. Add then 2. Then next pan. Add. Then sense 3. Then yan. And then add. Then sense 4. So pag nag-blink na po itong mga lights indicator niya, so meaning naka-program na po, nakapasok na po sa sense button. So ito ang number 1. So ito ang sense 1, 2, 3, 4. So yan ang program natin. Then pagkatapos mong mag-program, long press lang ang program. And then blackout. So makita dito blackout ang indicator, may LED indicator. So press mo ang blackout. So and then press mo to yung auto. Ayan, gumagalaw na ang ating moving head. Ayan. So ayan mga idol, naka-auto na ang ating moving heads. So apat lang na sense ang ginagamit ko, sa sense 1, sense 2, sense 3 and 4. So yan lang ang ginagamit ko. So yan, gumagalaw na. So yan mga idol. So kung gusto mong pagandahin mo ang shape kung saan siya mag-point ang ating moving head, so ganito lang, ituro ko sa inyo mga idol kung saan sila mag-point na maganda ang pag-program ng ating Beam 230. So gamit lang tayo ng pattern. So ito ang pattern ko. So pasensya lang po sa drawing ko mga idol. So mga idol, kung gusto ka mas maganda ang pattern ng pag-program ng inyong moving head or Beam 230, so ganito lang ang gamitin nyo. So ito ang UR, upper right, UL, upper left, then DL, so down right, so DR, down, DL, so DL mga idol, down left, so DR, down right. So ito din ang isa. So dito lang tayo. So dapat naka-point nyo ang moving head nyo dito sa, pwede kayo dito magsimula sa upper right, yung isa dito upper right, then yung isa dito upper left, yan. So naka-point dito, and then sa susunod naka-point din sa sunod sa dito upper left, yun ang isa upper right. So isa, so for example lang ito mga idol, step 1. So ito ang step 1, step 2, then ito step 1, then step 2, then pagkatapos dito yung isa naka-point din dito sa down right. So ito ang step 3. So ito ang sense 3. So yung isa dito sa down right. So down left pala dito, down left, then dito down right. So step 3. Then pagkatapos dito na ang dalawa naka-point, punta din tayo sa step 4, down right sa isa. Then yung isa step 4 din, down left. So yan lang ang ginagamitan ko, ang pattern. Dapat apat lang yung sense ang gagamitin natin. So isang sense 1, sense 2, 3 and 4. So yan ang pattern natin sa pag-program, kung paano siya maganda ang ating point ng ating Beam 230. So ito din 1, 2, 3, 4. So 4 dito, 1, 2, 3, 4. So ganito lang ang pattern, pabalik-balik lang po siya mga idol. Ganito din.
So susubukan natin itong program ito na pattern. So mga idol, ito ang first na program ko. Para siyang pangit tingnan, wala siyang direction. So mas maganda mga idol, gumamit tayo ng pattern. Para siyang square na pattern. So 1, 2, 3, 4. So pabalik-balik lang yan mga idol. Ganun din sa isa. So baliktad yung isa kasi na-invert ko to yung isang moving head. I-settings ko ito ng invert on. So ganito siya. 1, 2, 3, 4, 1. Pabalik-balik lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganito din sa isa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yan ang gagamitin natin na pattern mga idol. So mga idol, pasensya po sa aking drawing. Hindi po ako kabisado mag-drawing. So tips ko lang po sa inyo kung paano siya mag-program. Then kung ano ang magandang point or shape sa ating moving head. So magsimula na tayo mag-program mga idol. So ito ang na-program ko. Ayan. Para siyang pangit tingnan. So press tayo ng program, long press. Yan. Meron na siyang nag-blink dito na LED indicator. So meaning mag-program na ko tayo. Then i-pause lang natin ang scanner 1. Ang scanner 1 mga idol is yung isang moving head na sa left. So yan. Then scanner 2. Yan, scanner 2. So ayan mga idol. So para makakuha tayo ng square na shape mga idol. So ganitong naka-down ka lang. So hindi ka makakuha ng square shape. Example po tayo. So example po tayo ng square shape dito mga idol. So ayan. Then up. Then left. Yan. Hindi tayo makakuha kasi sagad na po yung slider niya. So dapat kung makakuha tayo ng square shape, ganito ang pag-position ng ating moving head. So dapat mga idol, so tingnan nyo moving head, ganito ang posisyon niya. Diyan. So yan, then dito tilt upan. Then yan, makakuha na tayo ng square shape. So mga idol, so sundin natin yung pattern ko. So una dito sa isang moving head, so upper right tayo sa magsimula sa upper right. So ayan. So yan mga idol, upper right yung isa, then yung isa nasa upper left. So tingnan nyo ang moving head ko. So ayan. So i-program natin mga idol, add tayo, add, then sense 1. Yan. So pagkatapos mga idol, dito tayo sa upper left yung isa upper right. Yan. So yan mga idol. So upper right yung isa. So upper left yung isa, din ito upper right. So add tayo. Then sense 2. Yan, naka-blank na. Then step 3. Dito tayo ang isa. Dito sa down left. Yung isa down right. So down natin yung tilt. Down. Yan. Pagkatapos mga idol, add din. Then sense 3.
Yan. And then step 4. So dito 3, then papunta ito sa down right ang isa, then isa down left. So gamitin natin yung fan, slider na fan dito. So ayan. Then pagkatapos add, then sense 4. Yan. Then pagkatapos mong ma-program ang idol, ilong press mo yung program. Then meron siya ditong blackout, nagbi-blink na blackout. Then pagkatapos nito, pindutin mo yung black. Yan. Then pagkatapos i-auto natin. Yan. Yan mga idol. Then mag-additional tayo ng speed. So yan mga idol, maganda na ang ating shape ng ating moving head, yung pattern niya. So naka-square lang. Then add tayo ng feed time para smooth. So mga idol, ito na po ang na-program ko. So yan. 3 4. Balik-balik. Sense 1, sense 2, sense 3, sense 4. So ayan mga idol. So mag-add tayo ng speed mga idol. Yan, speed. So yan. So pabalik-balik lang po ang scenes 1 to 4 mga idol. So add pa tayo ng speed. So yan, mas malakas ang speed. Down, down, down. So yan mga idol. Down konti. So add tayo ng fade time para smooth. So yan mga idol. So yan mga idol. So mag-program po tayo ng bangto. Mag-program po tayo ng bangto, ibang direction na naman. So mga idol, mag-program po ako ng ibang direction. So dito tayo magsimula. So step 1, then step 2, then step 3, then step 4. Yung isa mga idol, dito tayo magsimula. Step 1, then step 2, then step 3, then step 4. So yan ang gagamitin kong pattern. So mga idol, simulan na natin ang pangalawang program. So naka-program na po, naka-post na po dito ng program. So dito meron na siyang LED indicator, nagbi-blink. So pattern natin mga idol, si moving head. Yan. Yan ang step 1. Then ipunta natin sila, i-save natin sa bank 2. Yan, bank 2. Bank 2 natin sila i-save. So ang pattern natin, yan, si pangalawang moving head nasa upper right siya. Then yung isang moving head nasa upper left yung position. So yan mga idol.
So yan, i-program natin. Add. Add tayo. Since 1. Then yung pangalawang moving head nasa down right. So i-off po natin si scanner 1, yung isang moving head, para hindi siya gumagalaw. So i-down po natin si pangalawang moving head. So yan, nasa down right po siya. Then yung isang moving head nasa upper right. So i-off po natin si scanner 2, si pangalawang moving head. So on tayo si scanner 1, yung first na moving head. So ang direction niya is, ang step 2 niya nasa upper right. So ayan, upper right. So yan ang pangalawang step. So add tayo, add, ito add, then sense 2. Then pagkatapos i-off natin si scanner 1, yung moving head number 1. I-on natin si moving head number 2. Then mag-add tayo ng fan. Dapat nakapunta siya sa down left. So left siya nakapunta. So ayan mga idol. Then yung off po natin si moving head number 2. On tayo si moving head number 1. Then papunta siya ng down right. So down right siya mga idol. So ayan. Then add tayo. Add. So add. Then scanner. Then sense 3. Then pang-apat na directions. Papunta si off po natin si scanner 1. Then on natin si scanner 2, si moving head 2. Nasa upper left po ang direction ni. So number 4 na po tayo, nasa upper left po siya. Upper left. Ayan. Then si moving head number 1 nasa down left. So i-off po natin si moving head number 2 para hindi gumagalaw. Then i-on si moving head number 1 or scanner 1. So ang direction na nasa left, down left. Yan. So ayan mga idol ang posisyon niya. So add tayo. Add. Then sense 4. So ayan lang. So check po natin kung meron bang laman ang 5 to 8. So wala. So walang laman. So ang laman po ay si 1, sense 1. So yan ang posisyon niya, sense 2, then sense 3, then sense 4. So pabalik-balik lang po yan mga idol. So balik tayo 1. Yan, para na siyang nagsishape ng square yung mga moving head. Then pagkatapos mga idol, yung press natin ang program. Then meron siyang blackout. So off natin yung blackout. So ayan. Then pagkatapos mga idol, i-press po natin yung O2. So yan, naka-auto na po mga idol. So bank 1 pa lang to mga idol ang gumagalaw. Yung press ko pong na-program, bank 1. So add tayo ng speed. Add tayo ng fade time para smooth. Yan. So bank 1 lang po ang gumagana na program. So papunta tayo sa bank 2, yung pangalawa kong program, bank 2. So yan mga idol. So yan ang shape niya.
So yan lang mga idol, dapat gumamit tayo ng pattern kung saan siya naka-point ang ating moving head. So yan, pattern number 2. Dito tayo sa pattern number 2. So dito nagsimula 1, 2, 3, 4 yung pangalawang moving head. 1, 2, 3, 4. So tingnan nyo. 1, 2, 3, 4. Balik 1, 2, 3, 4. And then si unang moving head, tingnan nyo ang pattern. So naka-pattern ako sa unang moving head. Dito 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yan lang ang pattern nyo mga idol para maganda tingnan ang inyong pag-program sa inyong moving head. So yan lang. So mga idol, magsimula po ako na pangatlong program. So i-off natin yung auto. So ayan. So program. So ayan. Naka-blink na po ang program. Then ang pattern ko po mga idol. So ang pattern ko, si moving head number 1 dito naka-point sa down left, down right. Then after down left, dayon upper left, then upper right. So yan ang direksyon niya. And then si moving head number 2 dito naka-point sa upper left, then papunta siyang upper right, then down right, then down left. So yan lang mga idol. So program to tayo. So dapat naka-program pa tayo sa bank 3. Papunta tayo sa bank 3. Pangatlo kong program, bank 3. So ito mga idol, sa step 1 pala ang direction ni moving head number 1. 1, 2, 3, 4. So first nasa down right po siya. So down right, down po natin, and then right. So yan mga idol. So yan ang posisyon niya. Then si moving head number 2 nasa upper left. O po natin si moving head 1. Punta tayo ni moving head number 2. Nasa upper left po siya. Up, then left. So ayan mga idol, add po tayo. Sense 1, add sense 1. Then pagkatapos nandun si moving head number 1 nandun sa down left, left. So ayan mga idol, i-off po natin si number 1, i-on si number 2. Ang direction ni number 2 nasa upper right. So right. So yan. Yan mga idol, then add tayo sa dito, add, then sense 2. Yan. Then sense 2. Then pagkatapos si moving head number 1 nasa upper left. I-on po natin si 1 of si number 2. Nasa upper left po siya, up. So yan, up. Off si number 1, on si number 2. Si number 2 na posisyon niya is nasa down right. So down tayo.
So ayan. Then pagkatapos add tayo. Add then sense 3. Okay. Add then sense 3. Kasi already na po yung sense 2. So 3 na po tayo. Add 3. Yan. Then pang last na point, si moving head number 1 nasa upper right. So i-off natin si number 2. On si number 1 upper right. Add tayo ng fan. Fan. Adjust fan. And then si moving head number 2 nasa down left. Down left. So yan mga idol. Si moving head number 2 nasa down left. So add tayo. Sense 4. So ayan. Check natin kung meron bang laman ang sense 5 to 8. 5. So walang laman. 6, 7, 8. So walang laman. Dapat check natin kung wala ba siyang laman. Dahil up to 1 to 4 lang po tayo mag-program. And then long press ng program. So meron ng blackout dito, blackout. So punta tayo sa bank 3. And then O2. So yan mga idol. Yan ang bank 3. Add tayo ng speed. So yan. So yan lang ang pattern mga idol. So yan ang pattern mga idol. Si moving head number 1. 1. Ito. So itong pattern niya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moving head number 2. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. So yan lang ang pattern ng pag-program na maganda ang pag-program mo mga idol. So dapat mga idol nakatulong ako sa inyo ang aking tips na paano mag-program ng moving head gamit ang DMX 512. So mas maganda gagamitin yung malalaking controller kasi smooth po yung mga moving head. So mga idol, pang-apat na program. So ito lah, ibang direksyon na naman si moving head. So off tayo ng auto. So ito naman yung idol, magsimula na tayo mag-program sa pang-apat. So ganyan ang naka-forma ang moving head niyo mga idol. Pag naka-down kayo dito, ganyan forma, hindi siya maka-shape ng square. Dapat nakatalikod siya yung tilt. Then gamitan mo ng fan, dapat nakaharap na. So ayan, para makapag-shape ka ng square. So for example, ang ating direction ganito. So ganito mga idol. Yan. Ayan. Si moving head number 1 naka-direct shot sa down right. Si moving head number 2 nasa down left. So add tayo. Add. Then sense 1.
Then i-up natin yung tilt. Add tayo ni tilt. Ito si tilt. Add natin. Ayan. Si moving head number 1 nasa upper right. Then si number 2 upper left. Then add. Ito add. Then since 2. Then pagkatapos mag-pan tayo. Pan. Ayan. Si moving head number 1 nasa upper left. Si moving head number 2 nasa upper right. Then add natin. Add. Then since 3. Then tilt. Tilt. Down. Down natin. Si moving head number 1 nasa down left. Si moving head number 2 nasa sa down right. So i-add. Then since 4. Check natin ang number 5. Kung meron bang laman. Wala. 6. Wala. 7. Wala. 8. Wala. So walang laman. So ito ang may laman. Si 1. 1. 2. 3. Tsaka 4. Yan. Pabalik-balik lang mga idol. Then press natin yung program. Long press. Ayan. Naka-blackout. So off ang blackout. So on natin yung auto. Then bank 4. Yung pang last kong na-program. Yung may kulay at may gubo na. At may presem. So yan. Yan lang mga idol. So I hope lang mga idol nga nakatulong ako kung paano may program ang moving head nyo sa mga beginners. Yung meron ng mga moving head na hindi pa nila alam kung paano na i-program ang kanilang moving head. So ganito lang ang pattern. Gumamit kayo ng pattern. Dapat square shape. So yan mga idol. Mag-program po tayo mga idol na smooth ang galaw na moving head. For example mga idol, meron nagme-message sa wedding or debo. Yan ang galaw mo na moving head. Hindi yan tama mga idol kasi naka-interrupt po siya ang moving head. Naka-interrupt sa tao. So dapat meron din kayong smooth na galaw ni moving head. So ituro ko sa inyo kung paano mga idol. So ito na mga idol ang program kong pang-5. So nakasetting na po ako ng program. So ito mga idol kung paano ma-program ng smooth lang ang paggalaw ni moving head. So dapat mag-adjust ka ng speed. Merong speed dito sa number 5. So tingnan nyo mga idol. Ayan. Mas mabilis siyang gumagalaw. Iangat natin si number 5. Ayan. Smooth na mga idol. So ayan. So i-program natin mga idol. So halimbawa ganyan ang posisyon ni moving head. I-up pa natin konti. Ayan. So yan mga idol ang posisyon niya. Si moving head number 1 nasa upper right. Si moving head number 2 nasa upper left. Add tayo mga idol. Add dito, add. Then sense 1. Then ilipat natin yung direction. Dito tayo sa fan. Slide 1. Then dito. So yan ang galaw niya mga idol. Mahina ang galaw niya. So yan. Add tayo. Then sense 2. So ayan. Pagkatapos mga idol program. So dalawa lang ang sense ang ginagamit ko. 1 and 2 kasi pabalik-balik lang yan. Then lock out. Punta tayo sa bank number 5.
Ayan. So auto. Minus tayo ng speed. So yan mga idol, smooth na po ang galaw ni moving head number 1 at saka si moving head number 2. So yan mga idol, smooth na po yung galaw niya. So ayan. So dapat mga idol, meron kang program nito na smooth lang, kasi pagdating ng mga message na mga dibu or wedding, so ito ang gagamitin mo. Smooth lang ang galaw ng mga moving head mo. So yan mga idol. So tatandaan mo mga idol, dapat meron ka ganitong program, kasi pag meron nagme-message ng wedding, ganito lang ang gamitin mong program. Smooth lang. Huwag mong gagamitin yung ganito na program. Pag merong nagme-message ng dibo, wedding o ano pa, yung mga MC, huwag mong gagamitin yan. Gagamitin mo lang pag may party ng events. Yan. So yan mga idol, sana po nakatulong ang aking tips sa inyo, sa mga bagong mga sounds owner dyan na mayroon ng mga moving head na hindi pa nila alam kung paano i-program ang kanilang moving head. So yan. So ito ang mga smooth mga idol, kayo na bahala kung ano ang gusto niyang kulay ng pag-program. So bigyan ko na lang kayo ng mga tips. So ito ang shape ng aking pag-program, dapat square. Kayo na bahala kung ano ang mga posisyon niya. Mga idol, ipapakita ko sa inyo ang aking sponsor na smoke. So yan ang sikreto ko pang smoke mga idol. So ipapakita ko sa inyo ano ang sikreto ko para ma-smoke ang sa loob ng aking bahay. Mga idol, parang meron siyang haze. So ito ang sponsor ko. Yan, Baygon Katol. Saka din isa din. Siyang mag-smoke dito para mas magandang tingnan ng ating Beam 230. So yan lang ang sekreto mga idol. Meron pa smoke. Sponsor is Baygon Katol. So dalawa ang ginagamit ko. Yan, mas magandang effects pag mayroong mga smoke. Yan. So bank 1 po ito mga idol. Then bank 2. Yan ang bank 2. Yan, bank 2. Then bank 3. So yan. Bank 4. Then bank 5 yung smooth. So hello mga idol. So I hope nakatulong ako ng aking tips sa inyo kung paano i-program ang inyong mga moving heads gamit ang BMX 512. So mga idol, huwag mo namang kalimutan na subscribe ang aking YouTube channel, Jim LG TV, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So thank you sa pagsubaybay mga idol.